Sinabi ni Ana Corda na ikinagagalak nila ang pagpe-preside daw ni Pangulong Bangag sa command conference dahil ito daw ay indikasyon na tinututukan nito ang PNP na nagbibigay ng seguridad at pagpapatupad ng peace and order ng bansa. Julul! Hindi tinutukan ni Kuting. Diba si Kuting ay umiikot na ang tumbong, nararamdaman niya na ang pagsisigaw nitong mga men in uniform na binubusabos niya. Maliban siyempre sa katulad mo, Acorda, na kiskipay. Kumusta na, Coco Pimentel? Natanggap mo na ba ang malaking pera mula kay Milyonaryo? Sa totoo lang, Kuting, wala nang amor sa'yo. Kung meron ng amor sa'yo, yung katulad nila Ana Corda, nila Au Browner, na pinakikinabangan si Lisa Smugs. Pero huwag kayong mag-alala dahil sooner or later, liligwakin na namin kayo at bubuhatin namin kayo ng bonggang-bongga. Kaya i-enjoy mo na yung pulburon dyan sa Malacanang dahil talagang huhugutin ka namin palabas. So sinabi ni Ana Corda na ikinagagalak nila ang pagpe-preside daw ni Pangulong Bangag sa command conference dahil ito daw ay indikasyon na tinututukan nito ang PNP na nagbibigay ng seguridad at pagpapatupad ng peace and order ng bansa. Julul! Hindi tinututukan ni Kuting yan, kundi si Kuting ay umiikot na ang tumbong kaya nagpapakita dyan dahil takot siyang mahila ng taong bayan. Abangan yan. Ay, nako. Charot, sabi ni Lulu. Good evening, sabi ni Giancarlo. And syempre, military takeover na dapat, sabi ni Jericho Soriano. Ituloy natin ang mga kadyotahang balita. Nangangahulugan lamang anya, ayon kay Acorda, na pinahalagan ni Kuting Jr. ang kanyang mga tauhan at ahensya sa pamahalaan. O kaya naman pala, nung nagpatawag siya ng command conference sa Malacanang, ay hindi niya inaharap. Julol! Diba? Si Kuting ay umiikot na ang tumbong, nararamdaman niya na ang pagsisigaw nitong mga men in uniform na binubusabos niya. Maliban siyempre sa katulad mo, Acorda, na kiskipay kay Lisa. Dagdag pa ni Ana Corda, walang kinalaman ang command conference sa usaping destabilization plot at isyo ng pag-iwalay ng Mindanao sa Pilipinas. Another julol! Tiniyak ni Acorda na buo ang hanay ng PNP at suporta sa kalusulukuyang administrasyong Bangag. False! Dahil may mga nakakausap po tayo na mga men in uniform na sukang-suka na kay Kuting Jr. Siyempre, utos na naman yan ni Lisa Jahas ang pag-command conference, sabi ni Lulu. Exactly, palangga, alam na alam mo. So, tiniyak ni Ana Corda na pinagtutuunan na nila ngayon ang mandato sa pagtitiyak na mapanatili ang kaayusan at seguridad ng bansa. Tingnan mo ha, basahin ko. Tiniyak ni Acorda na pinagtutuunan na nila ngayon. Bakit ngayon lang? Bakit the moment na umupo si Kuting ay hindi niya inupuan yan magdadalawang taon na dahil umiikot ang tumbong niya at maliligwak na siya ng taong bayan kaya ngayon nagkakaroon siya ng kunyari ng pagpapahalaga dito sa mga sa PNP and AFP, no? Minus yung mga kiskipay na katulad mo, Acorda. Right? Hello, BBM resign! Polboronic, sabi ni Maverick. Kaya naman, sabi ni Mini, ano ba yan? Nakakaloka na. Good morning sa iyo, palangga. Alright, may hangganan ang mga gawang masama, sabi ni Faye Rivera. Ito tuloy ang balita. Budget system ng Pilipinas, nais baguhin ni Senator Coco Pimentel. O, kumusta na, Coco Pimentel? Natanggap mo na ba ang malaking pera mula kay Milyonaryo? Kasi isa ka sa ipalipalan dyan sa PCSO. Di ba? Nag-imbestiga kayo, kaya nakarating sa atin, ayon sa ating putingas, ay nakipag-backdoor na si Robles sa inyo, kaya ayaw nyo nang tutukan yan o ayaw nyo nang ikalaboso. Coco Pimentel, ano na, magkasugbagbuat kayo ni Tulfo, mga ginayupa. Ay, nako, ito talagang mga nakakabwisit na balita na dapat nating itama. Sabi ni Alma Villaruel, the truth will prevail. Thank you, Miss Maharlika, for exposing the BS, yes. Okay, ipinanawagan ni Coco Pimentel ang pagrepaso ng bulok na budget system ng bansa, di ba? Bakit di mo ituloy yung pagrepaso dyan sa bulok na pagpapanalo at panggagansyo ni Lisa at ni Robles dyan sa PCSO bago ka tumalon sa issue na naman ng budget ek-ek na to? Ay nako, sobrang kulang ang transparency hinggil sa pag-aproba ng budget lalo na't umuugo ngayon ang ilang bilyong piso na umano'y isiningit sa 2024 National Spending Plan. O maganda naman yon, pero ang tanong, Coco Pimentel, magkano ang binayad sa'yo ni Lisa Smugs at ni Robles doon sa backdoor meeting ninyo? Kaya naman, umurong na rin ang iyong tumbong sa pagpapatuloy na paggisa dyan kay Robles. Ang tanong, nabigyan ka ba? At kung nakabigayan na, magkano, Pimentel? Kamakailan ay binunyag ni Senator Amy Marcos na ang ayuda sa Kapos ang Kita program o AKAP ng Department of Social Welfare and Development or the DSWD ay isang programang nabuo ng walang kamalay-malay ang mga senador. Kaya nga nakita ninyo, nakita na ng mga senador
Nakita na ni Pimentel, nakita na ni Tulfo, ang papanalo sa loto, insertion of budget, pero hanggang dakdak lang ang mga buwaka ng GNMS, walang aksyon, puro papogi, puro report-report, walang kulong sa mga hinayupak, walang kaso dahil nga maaari sila lahat ay magkakasabwat. Sinabi na rin mismo ng DSWD na hindi galing sa kanila ang paglikha ng AKA program dahil nga ito ay galing kay Tambaluslos. Kaya naman sa panig ng mga taga-minorya sa Kamara, inamin nila na sa Bicameral Committee isiningit ang nabanggit na programa. Napag-usapan natin yung kaninang umaga. Ay, nako, talagang grabe ang mga inayupak na ito, mga palangga. Mag-comment lang kayo dyan. Bahay ni Garapal, nasunog kahapon, sabi ni Ronald. Nauulat na natin yung palangga. Ang tawag dyan, pwedeng karma o baka may sinunog na ebidensya. Tuloy ang balita. Charles Sarto, keep on revealing, madam. Truth will win no matter what. Thank you, palangga. Sabi ko nga, hindi tayo titigil. Alright? Ay. Nakakaloka na itong mga pinagagawa ng mga ginayupak. Okay. So, ano na ang mga balita? Alright. Nakakaloka na ito. Okay, next. Okay? Sunod na balita. Okay, ito na sunod nating balita. So, kasong isasampa versus tax evaders, titiyakin daw, okay? Or titiyakin na di makikita ng butas ayon kay Remulla. Buhay pa ba siya? Tatanggalin na yan Dahil may ano na yan may Lulu, may Kiki, Mimiya. Di ba? Pasulat-sulat na lang si Remulla habang tuloy-tuloy ang sweldo ng pera ng bayan at mga kamkam. Ay, nako, walang dignidad. Bilyon-bilyon siguro ang binabayad sa kanila. Kaya kahit anong hearing nila, walang napatutunguhan, sabi ni Palangga. Ayun, nawala na. Maigpit na inatasan ni Justice Remulla ang mga prosecutor na tiyakin na i-airtight o malakas ang mga kaso laban sa mga inireklamong tax evaders. Tax evaders, unang-una na yan si Kuting. Yan dapat ang ikulong. Inayupak na yan at tanggalin sa Malacanang, Remulla. Pare-pareho lang kayo. Sa isang sinabihan ni Remulla ang mga piskal na maging maagap sa pag-imbestiga ng mga kaso at yakin na malakas ang kasong isasampa sa korte. Inilabas ng kalihim ang kautusan matapos isampa kamakailan sa DOJ ang reklamong tax evasion laban sa dalawang kumpanya na nasa likod ng paggawa ng mga peking resibo na ikinalulugi ng malaki ng gobyerno. Umpisahan nyo ng pagtugis sa mga amiga ni Liza at pagpifix niya sa mga tax evasion o mga tax pala. Kaya nagkakaroon ng tax evasion ang mga amiga at mga kasabwat ni Liza ang smuggler. Kadyotahang balita ito palangga. Batay sa kautusan ni Remulla, kailangan isailalim ang mga piskal sa mga komprehensibong pagsusuri ang mga inihain na tax evasion cases para hindi mabasura pagdating sa korte. So malamang mga kaaway nila to, pero yung mga kakampi nila absuelto sa tax evasion. Nais ng kalihim na may Lulu, Kiki, Mimi, Yaya ayon sa ating source na masiguro na mahatulan ang mga tax evaders upang hindi mabaliwala ang pagsisikap ng gobyerno. The filing of cases is merely the first step of our mandate as the prosecution arm of the government. Prosecution is a tedious and rough journey which should always end in conviction. O, tragis. Kaya pala ang anak mo hindi na-convict, ano? Talagang ay kukonvict nyo yung mga kaaway ninyo. Pero yung mga kampi ninyo, absuelto sa lahat ng kaso at nakakalaya pa ng bonggang-bongga katulad na lamang ni Sairot, ni Chandy Ramani at ni Michael Ma, ang tatlong paborito kong mga kasabwat ni Lisa Smugs. Ayon pa kay Remulla, we cannot be complacent in prosecuting tax evasion cases. We should ensure an airtight case, really, Charlie. Kaya naman pala si Robles at sa utos ni Lisa Smugs ay mga taga-kulimbat ng mga o taga-kotong sa mga negosyante dyan sa Pilipinas kung saan ay humihingi ng bribe para mapababa ang singil at instead na mai-report sa BIR ay kinukuha ng botod na si Lisa Smugs. Ay nako. Sabi ni Remulla, these tax evaders who have been defrauding the government shall face the full force of the law. You have to face the full force of the law sa ngalan ng boses ng bayan. Dapat harapin ni Kuting ang pagiging, ang hato sa kanya sa pagiging isang polboronic at business partner ng kanyang pamilya sa pangungutong, pangismags at lahat-lahat na. Kaya mga kababayan, araw-araw, minuto kung kaya ko lang sabihin sa inyo na you have to get up, speak up, and pick them up. Okay. Kung nagustuhan mo ang ganitong video, huwag kalimutan ang magkomento kung ano ang saloobin mo. Salamat po.